وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una ay alhamdulillah dito tayo ngayon, araw ng Biyernes na mabiyayang araw inshallah. Ang kasal kasi sa Islam ay pinapahabalan ng mga ibang tradisyon ng iba't ibang Muslim. Pero ang kasal sa Islam napakasimple. Meron ako natin na ng kasal minsan. Mashallah, naging maganda naman yung takbo ng buhay ng mag-asawa, mashallah. Kilala ko yung dalawa. Ay simple lang, nakaupo lang kami sa harap ng judge sa Sharia court na sabi nung judge, sa dito ang lalaki, sabi ko yan si Jamil. Sabi na sana babae, sabi ko yan si Sister Sarah. Sabi niya, si Sarah ba ay wala pang kamag-anak na Muslim? Sabi ko, wala. Sabi niya, okay, ako ngayon ang tatay yung wali, yung judge mismo. Sabi niya, Jamil, sa Tagalogin ko, sabi niya, Jamil, kinakasal ko kayo ni Sarah. Sabi ni, the words to kasar, kinakasal ko kayo ni Sarah. Sabi niya, sabihin mo, Kabilto. Kabilto. Ganun na kasimple. Sabi ko, itong pinakasimple kasal na napuntahan ko. Sa loob, sa korte yun, dito lang sa basic thing. Okay. Ngayon, sa kasal kasi mga kapatid, meron tinatawag na 4 na kondisyon ng kasal. Ang unang-unang kondisyon ng kasal ay ang tinatawag na wali. Yung tinatawag na wali, ibig sabihin ng wali ay unang-unang wali yung magulang ng babae. At yun ang pinakamahalaga doon sa kasal. Hindi mahalaga yung lalaki. Sabihin, pinakamahalagang kondisyon, yung wali, bakit? Kasi, ang punto kasi dito mga kapatid, kaya mahalaga talaga yung wali, kasi ito ay paglilipat ng tungkulin. Kumbaga sa paglipat ng responsibilidad. Responsibility. Ibig sabihin yung wali, na kung saan, kung siya magulang, ama, ilipat na yung responsibilidad dun sa lalaki. Once na nailipat na, ibig sabihin nun, yung responsibilidad wala na dun sa tatay, napunta na sa asawa. Kaya hanggat ang ginagawa ng asawa dun sa asawa niya, yung decision ng lalaki dun sa babae, ay hindi labag sa Islam, hindi na pwedeng makialam si tatay at saka si nanay. Mas malaki problema kasi yung pakikialam ng mga magulang minsan napupunta pa sa hiwalay. Gawin ng pakialam. May mga, hindi naman lahat ng magulang. Pero may mga magulang na akala nakakabuti yung pakialam nila. Yung pala, hindi nakakabuti. Kaya yun ang dahilan. Yun ang pinakadahilan talaga kung bakit talaga yung pagbigay ng wali at pagtanggap ng lalaki. Pagkatapos nun, ibig sabihin nun, nilipat yung responsibility from dun sa wali, papunta dun sa lalaki na naging asawa ng babae. Kaya ganun siya kahalaga sa Islam, yung tinatawag na wali. At yun ang unang-unang kondisyon. Kaya nga sabi nga ni Prophet Muhammad SAW, la nikaha illa biwali. Walang kasal kung walang wali. Okay. Pangalawang kondisyon ay tinatawag na shuhud. At least sa witness ay dalawang saksi. Pero hindi saksi ni Jehovah. Saksi ng kasal o saksi na sa harap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya at least dalawang mabuting lalaki. Lalaki talagang witness, hindi babae. Kaya siguro naman marami mabuti rito. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Okay. Di ba, Brother Isa? Ito, mabuti. Okay. Kaya ibig sabihin, kailangan talaga na, kasi ito witness ka dito, hindi lang dito, pati sa kabilang buhay, kasama ka sa witness. Kaya yun yung pangalawang kondisyon. Una-una, wali, pangalawa, witness. Pangatlong kondisyon, yung tinatawag na mahar. Sabihin ng mahar yung dori. Wala yung bising-bising. Parang sasakyan, store. May balance. Hindi kasi sa kasal sa Islam, kaso nga lang, merong tradisyon na kumbaga tinanggap ng Islam na idinagdag ng mga Arabs. Yung tinatawag lang na merong mukaddima at saka merong muakhira. Doon sa mahar, merong advance,
na kadalasan yun ay kukonte. Kukonte. Yung huli ay marami. Yung panghuli na yun, pang tali doon sa laki para hindi makawala. Bakit? Halimbawa, ang Dory ay 100,000 real, ang advance na yung cash advance ay 5,000 o 10,000. Kailangan may bigay, kung sakaling magluko-luko si lalaki at saka magkaroon ng problema, kailangan bayaran nila lahat yung 100. Kaya, siyempre, huli yung 90, hindi basta-bastang, yun pang pero sa atin siguro hindi natin, ugaling din naman tayo siguro ganun ka sama, kaya kailangan pa natin yun. Pero isa yun sa dahilan nila, para daw yung lalaki, hindi na basta-bastang, hiwalet at lulukuin yung babae dahil nakatali siya. Nakatali siya sa ng malaking halaga. Kaya yun ang dinagdag nila na hindi naman naging bawal sa Islam. Okay. Kaya tapos na yung Dory. Ano do? Naibigay na. Hindi pa lahat. Okay lang. Ang Dory kasi Islamically hindi naman yung pinapalaki. Although na hindi naman bawal palakihin, pero hindi siya pinapalaki. Gawa nung sabi nga ng Propeta sallam, sabi niya, aktarun sa ibarakatan ay saruhun na maharan. Ang pinakamabiyayang babae, yung pinakamaliit ang Dory. Allah Akbar. Ganun pa man, ay isa sa mga anak ng Propeta sallam. Pero itong anak ng Propeta, hindi ko nagkakamali, isa sa naging asawa ni Uthman, si Kalthum o si Ruqayya, na nakapag-asawa, o si Zainab, isa doon sa tatlo. Nakapag-asawa, pero noong panahon na hindi pa propeta si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Dory niya ay, ang tinawag sa Arabic, Ishrin Awqiya. Yung Ishrin Awqiya parang lumalabas na ngayon ay equivalent almost 200,000 real. Kasi ginto yun, ginto. Kaya malaki siya. Kaya nga siguro sabi ko baka yun ang ginagaya ng mga Arabo na sumisingil sila ng malaking Dory. Kasi nung panahon na yun, malaki yun. Siguro kasi yung nanay nung asawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Khadija, mayaman. Yung siyante. Kaya siguro yung napangasawa ng anak niya ay nahihiyang magbigay ng malit na Dory sa anak ng mayaman. Si Prophet Muhammad hindi mayaman. Pero si Khadija mayaman. Diba? Kaya siguro nagbigay siya ng ganung Dory. Pero noong panahon na yun, hindi pa propeta si Prophet Muhammad. May anak kasi hindi pa siya. So, nakapag-asawa kasi si Prophet Muhammad, 25 years old. Ang asawa niya 40. Kaya, naging propeta siya, 40 na siya. Ibig sabihin, kaya nakapag-asawa yung anak niya, hindi pa siya propeta. Buti na lang daw, biglang napalunok yung katabi mo. 200,000. Okay. Kaya ang mahalaga, yung pangatlong pulisyon mo, okay na. Okay na. Okay. Okay na. Okay, ang pang-apat na kondisyon, ito yung tinatawag na pagbigay ng wali at pagtanggap ng lalaki. Yun yung yun yung pinakabuod ng kasal, yung pagbigay at pagtanggap na yun. Which is, hindi pwedeng biruan kasi walang biro doon. Hindi ko pwedeng biruin si Ismail. Si Ismail wala pang asawa. Ismail din to. Hindi ko pwedeng biruin na gano'n sa, kung ako'y may anak, kasi tanggap ka agad yun. Kailangan lang magbigyan siya ng Dory. Malito yung anak ko na saan. Okay. Okay, ngayon gagawin natin yung pang-apat na kondisyon. Ganun ba? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allah tabaraka wa ta'ala amara bil nikah wa nadaba ilayhi faqala fi muhkam at-tanzil. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinaputos niyang pag-asawa, hindi ito sunna, sabihin utos siya talaga sa mga kalakihan na maghanap sila ng karapat-dapat na sa mga kabaihan ng mga asawa nila. Utos. Kaya lang, kung titingnan mo yung unang utos, ay magtataka kayo. Sabi doon, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna. Pumili kayo ng maging
asawa niyo mula sa mga kabaihan, sinabi kagad, dalawa. Hindi isa, dalawa. Uli ka sabi na tatlo. Watula, tatlo. Waruba at apat. Hanggang apat ibig sabihin. Ibig sabihin, dinutusan ka ng, yun ang kapasidad mo, mula dalawa, hindi isa. Hanggang apat. Ano kaya mo? Gano'n isa? Okay. Kaya pa. At karugtong mong aya sabi na, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. Kung sakaling natatakot kayo na hindi na kaya pagpantayin yung apat, isa lang. Doon pa pumasok yung isa. Ha? Nauna yung dalawa. Nauna yung dalawa, tatlo, apat. Bago yung isa. Ibig sabihin nun, hanggat maaari, kung kaya natin, bilang mga kalakihan, ay higit sa isa. Ano? Ayaw. Baka marinig ng babae. Huwag mo na, hindi pa na ano eh. Huwag mo taradon yung pinto, hindi Kumamot paparinig. agad yung kuya eh. Dalawa. Huwag ka palok-lok. Okay, balikan natin yung pinaka-umpisa nung, ibig sabihin, kailangan talaga na merong babae at lalaki na ikakasal ayon sa batas ng Islam dahil yun ang nature ng tao. Sinabi ng Allah sa unang versikulo ng pang-apat na kabanata ng Malapad, yung tawag ng Surat An-Nisa, ito ang pinakaunang aya. Sinabi ng Allah, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Sinabi ng Allah sa unang aya ng Surat An-Nisa, o kayo mga tao, katakutan niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan siya ang lumikha sa inyo. Sabihin siya ang lumikha sa ating lahat sa pamamagitan ng paglikha ng unang-unang tao na si Adam a.s. At mula kay Adam, mula sa unang tao na ito, nilikha ng Allah ang kanyang naging asawa. So, mula sa lalaki, nanggaling sa kanyang naging asawa. Ito si Hawa. At sa pamamagitan ng dalawang babae at lalaki na ito, o lalaki at babae na ito, ay lumikha ang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ng maraming mga kalakihan at maraming mga kabaihan. So, yung tayo ngayon. Ngayon, sabi niya, kung gayon sabi niya, ay katakutan niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Habang kayo ay namumuhay bilang mga pamilya sa Islam, ay matakot kayo sa Diyos sa tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan. Ano man ang gusto niyo, ano man ang kadaingan niyo sa isa't isa, hindi maaaring mangyari kung walang pahintulot. Walang maaaring mangyari dito sa ibabaw ng lupa na wala sa pahintulot. Kaya kailangan matakot ka dahil siya ang susunod, hindi tayo. Bukod doon, dahil doon sa pagkatakot natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay mabubuo, magkaroon ng malakas na ugnayan ang magkakamag-anak, magkakapatid. Sa Islam kasi, napakahalaga ng tinatawag na kamag-anak. Hindi katulad ngayon, hindi mo nakilala kung sino kamag-anak. Sa Islam, napakahalaga. Sa pamamagitan ng pag-asawa, dumadami ang kamag-anak. Pagpaparami ng kamag-anak. Kaya nabanggit doon yung napakahalagang bagay na ito. At isa lahat, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siyang nakamasid, nakabatid ng lahat ng mga ginagawa. Pangalawang aya, sinabi ng Allah Surat Ali Imran, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayo mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah ng tunay na pagkatakot sa Kanya. Huwag kayo mamatay kundi kayo ay mamatay bilang mga Muslim. Mamatay kayo sa Islam. Pangatlong ayat, sinabi ng Allah, Suratul Ahzab, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O kayo mga tao, matakot kayo sa Allah, maging totoo kayo, maging tapat kayo. At kapag kayo naging tapat, ay gagabayan kayo sa mabuting gawa. Kasi kapag kayo naging diretso, totoo, ay gagabayan ka sa paggawa ng kabutihan. At habang kayo gumagawa ng mabuting gawa, doon sabi niya, patatawaran na inyong mga pagkakasala. Ibig sabihin tayo ay tao lang yung kakasala sa pamamagitan ng ating mabuting gawa ay napapatawad ang ating mga kasalanan. Okay. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Sino man ang susunod sa Allah sa kanyang sulong, siya magkakamit ng dakilang tagumpay. Ngayon mga kapatid, isa pang napakahalagang punto na patungkol sa pag-aasawa. Sa pag-aasawa mga kapatid ay almost 70 to 75%
ay sa kapakanan ng babae. Bakit? Katulad ng sinabi ko kanina, una-una kailangan ng wali. Wali, hindi kailangan ng wali ng lalaki, kailangan ng wali ng babae lang. Kasi yun ang una-una. Pangalawa, kailangan ng dowry. Wala rin dowry ang ibibigay ng babae, kundi hindi katulad sa Hindu, na babae nagbibigay ng dowry. Sa Islam, hindi lalaki. Bukod doon, ay isipin, pinapatibay, pinapalakas, dinidiinan sa lalaki yung kanyang responsibilidad doon sa babae. Kaya almost 70 to 75% ay kapakanan ng babae. Kaya nga, mali yung paratang ng iba sa Islam na tayo ay hindi pinapahalaga ang babae. Hindi, baliktad. Sa pag-asawa lang, ay 75% sa usapan ay para sa kapakanan ng babae, hindi sa kapakanan ng lalaki. Na para lang makasigurado ang sinuman na si kapatid na babae ay napunta sa mabuting kamay. Kaya hindi ba pagpapahalaga yun? Napakagandang pagpapahalaga at napakahalagang pagpapahalaga. Kaya ganun pa man, Islamically, hindi yung, kumbaga, ang buhay ng mag-asawa ay hindi responsibilidad ng babae. Kaya sabihin pa natin na mas mayaman si babae, pero responsibilidad pa rin yung lalaki, hindi si babae. Isa pa rin yun na hindi alam ng iba na lalaki lang pala talaga. Hindi katulad sa atin, maraming nag-abroad si babae kasi walang mahinang hanap buhay sa Pilipinas. Siya naghanap buhay. Si lalaki, kayang tulog lang sa Pilipinas. Balik ka yun. Kaya yun yung mga pangyayari na gusto yung mga pagkakamali. Ngayon, gagawin natin yung pinakabuod ng kasal, pagbigay at saka pagtanggap ni para kay Brother Ismael. Anong pangalan? Muhammad. Anong pangalan ng sister? Anong kapatid mo? Jormia. Jormia. Siya. Okay. Anong apelido niyo? Tato. 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 May mga kakilala ko sa Pinas. Tato. Sin Tato. Okay. Ngayon bro, nakahata ka na? Siya. Meron Tawil na puti. Meron man tawag na puti. Kung walang puti, kahit walang tawag, okay lang naman. Yung tissue na lang. Ano lang, kung mga tradisyon na hindi naman masama. Basta Hindi naman Kung masama. wala, okay lang. Hindi, puti lang. Kung wala, okay lang. Kung wala, okay lang. meron ka? Meron ako sa bus, malaki. Sige. Tawil talaga yun. Sigurado Baka ka? tuwalya. Handkerchief ha? Ha? Handkerchief. Mixed towel? Tawel lang. Okay na yan. Okay lang. Okay lang. Pero mas maganda, hawakan ng kamay na lang para ano. Okay mo? Para kanan. Okay. Siya ang unang magsasalita at ituturo ko sa inyong dalawa kung sabihin mo. Sabihin mo sa kanya, sa words to ka, Jormia, ala, magtufika, minal mahar, ala, sunnatillahi, wa rasulihi, sallallahu alayhi wa sallam. Anong ibig sabihin mo? Kinakasal ko kayo, itong katulugan ko sabihin mo rin, kinakasal ko kayo ni Jormia ayon sa napagkasunduan na dori ayon sa batas ng Islam at batas ng Allah at ang kanyang sugo si Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ang sagot mo bro, aralin mo na, kabiltu nikahaha ala sunnatillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Tinanggap ko ang kasal ayon sa batas ng Allah at ang kanyang sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
Barakallahu lakum wa baraka alaykum wa jama'a bainakum ala khair. Pagpalain kayo ng alat, pagsamahin kayo ng pinakabalan ng pagkasama mula dito hanggang sa kabilang buhay. Okay na bro, bro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mabruk sa inyong dalawa. Pre, ay pagkamay lang. Hindi naman katagal. Lahat ng matin dito. Bro, congrats bro. Malaya ka na. Malaya. Malaya ka na. Malaya ka na. Tumapos ka sa kanya. Lahat ng matin dito mga Asawa.